Magandang, mabiyayang hapon sa bawat isa. Gayon din sa ating mga nasa online sa hapong ito, blessed afternoon. Amen. So, sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Sharabakhandarabashandarabashandarababahara. Hallelujah. Oh, glorify thy name, Lord Jesus. Hallelujah. Your kingdom come. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa hapong ito, Panginoon. Salamat na muli, Panginoon, sa mabiyayang araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Panibagong araw, Panginoon, opportunity, Panginoon, upang kami, Ama, bilang isang pamilya, sama-samang magpupuri, sasamba sa iyo, mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Ama, sa bawat isa, Panginoon, na narito sa hapong ito, nagtalaga ng kanilang oras upang muli, O Diyos, ika'y katagpuin sa lugar na ito, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo ang mga salitang mahayag sa hapong ito, Panginoon. Dinideklarasyon namin at sinasabi mo sa iyong mga salita sa Psalms 119 verse 105. Ang sabi mo, Panginoon, your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Yes, Lord, salamat po. Dinideklarasyon din po namin ang tagapagsalita mo sa hapong ito, Panginoon. Maghahayag ng mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon. We declare, Lord God, blessings upon blessings. We declare, Lord God, anointing, Panginoon, kingdom expansion, Panginoon, and the shalom be upon her, Lord, in the mighty name of Jesus. Sa bawat isa, Lord, I declare and decree, Lord God, wisdom, Panginoon, and also, Lord God, wisdom, knowledge, Panginoon, sa iyong mga salita. Ganon din, Panginoon, dinideklarasyon namin ang iyong sa banal na spirito, ang siyang mangunguna at magbibigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan sa bawat kataga ng mga salitang mahayag sa hapong ito. Panginoon, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain ito mula umpisa hanggang pagtatapos. Lord, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin daladala ang mga salita mo, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalingan, kalakasan, kapayapaan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinideklarasyon namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na mapapapurihan sa hapong ito. Salamat ng marami, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Come on, church! Purihin natin siya ng may galak. Amen! Patuloy tayong magsaya sa kanyang presensya. Hallelujah! Thank you, Lord! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalahok. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ang puso, pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, ngayon na ay kagalakan.
bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Tunay na ang album niya ay kapayapaan sa ating mga puso. Amen! Salamat, Panginoon! Naman, church, magalak tayo sa Kanyang presensya. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Handog na ay kapayapaan. Sa iyong malakas na tinig, awitin mo ang awiting ito. Handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Minsan pa sa iyong malakas na tinig. handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, awitin natin. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa awitin natin. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Sa Kanya. Hallelujah! Ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Para sa iyo ang ating mga papuri at pasasalamat, Panginoon! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat sa kapayapaan, Ama. Sa kagalakan sa aming buhay. Sa kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang alay namin sa umagang ito. Fill this place, Lord, with your presence. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Maghari ka. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan
Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Ang walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Kami narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan maawitin natin, walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay, kami magpupuri sa'yo. Pupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
Mataas ang aking tinig, Hallelujah. nataas sa buhay mo'y tanging ikaw. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa ating pagbibigay. Hallelujah, thank you Lord. Sige po, ating pong deklarahan no, ang ating mga kaloob. So, gabing ito, thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, the kingdom of heaven, Lord, is in this place. Salamat Panginoon. Lord, ramdam namin Panginoon ang iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito. We thank you Lord for our offering, Panginoon, ang aming mga handog, Panginoon. Patuloy kang malugod, O Diyos, sa lahat ng mga kaloob na to, Lord. Patuloy namin dinideklarahan at sineselyuhan, Panginoon, sa oras na to, Lord. Dinideklara namin multiplication, your favor, your provision, blessing upon blessing, Lord, sa lahat ng mga kamay na nagkaloob sa gabing ito. Maraming salamat, Ama. At patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ang gabing ito, Panginoon, Lord, dinideklarahan po namin, Panginoon, Lord, your revelation, your wisdom, Panginoon, Lord, ang patuloy na maghari, Panginoon. Lord, sa gabing ito, naniniwala po kami, Panginoon, ang iyong mga hanghel ay kasama namin sa gabing ito. Holy Spirit, mag-take over ka, patuloy kang manguna, inaanyayahan ka namin na patuloy na kumilos, mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, Lord, sa lahat ng mga manonood namin, Panginoon, Lord, alam namin, Lord God, na patuloy na ikaw ang gagalaw, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa pamamagitan ng iyong mga pangako. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory and honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo sa ating anniversary, no? At parang kailan lang, no? Ngayon ay Wednesday na, amen? So kami po, in behalf of IPJM, the whole IPJM leadership, maraming salamat po no, sa lahat na mga dumating. Salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng oras at naniniwala po ako na merong naitanim na binhi sa lahat po ng mga nag-attend. Amen. Amen. Sige po, ngayon ay darako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So sa gabing ito, no, ang aking ituturo, no, ay patungkol po, no, sa ating encounter sa Panginoon. Seeking God is the way of revival. Okay. Pag sinabi nating revival, ito po ay nakapatungkol sa ating encounter sa Panginoon. Amen? At naniniwala ako, no, bawat isa sa atin ay may encounter kay Lord. No? Sino dito yung naniniwala na kaya siya nandito ngayon kasi meron siyang encounter sa Panginoon? Pag sinabing may encounter sa Panginoon, may karanasan. Amen? And meron ako mga babanggitin. Siguro mga halimbawa, ito ay mga halimbawa sa Bible, mga Bible character, no, na patuloy na nakaranas sila, no, na sa encounter sa Panginoon. At naniniwala ako, walang pinipili si Lord Jesus, no, sa gusto niyang maka-encounter siya. Wala siyang pinipili, no? At naniniwala ako kapag yung time ay dumating na para sa tawag ng Panginoon sa iyo, sa ayaw mo, sa gusto, sabihin mo sa katabi mo, makakaranas ka. Amen. Isa sa mga Bible character na pwede nating gawing halimbawa, si Moses, no? Nung malaman niya na siya ay kasama, no, sa mga Israelita, siya ay nanggaling sa mga Israelites, no? At dahil lumaki siya, no, inampun siya, no, ng kapatid ng Pharaoh, siya ay lumaki sa loob ng Ehipto at siya ay namuhay na talagang masasabi natin na ang tawag doon na magarbo, yung talagang magandang buhay, no, yung kanyang na-encounter. And nung siya nalaman niya na siya ay bahagi, no, ng mga Israelita at doon na yun na yung way, no? Yun na yung way ng Panginoon para siya mismo ay ma-encounter ni Lord. Bagamat
minsan no, sa pag-encounter natin sa Panginoon, may mga bagay-bagay, tama na, parang masakit sa atin na iwanan yung nakasanayan, yung comfort zone natin. Nakasanayan na buhay na ang tawag doon na kung minsan inaalaw ng Panginoon doon sa pagkatawag niya sa bawat isa sa atin para ma-fulfill no, yung vision at yung purpose niya sa bawat isa sa atin. No, yung karanasan ni Moses, alam naman natin yan, no, pamamaraan ng Panginoon, no, isang pamamaraan niya nung nakapatay siya no, ng Ehipto, no, ng Egyptian. At doon siya, no, makikita natin diyan, no, pag binasa natin yung kasaysayan niya, siya ay lumabas, no, sa Ehipto, kumbaga na-isolate siya. 'Di ba? At sa kanyang pag-isolate, yun na yung pamamaraan ng Panginoon para ma-encounter niya si Lord. Amen. At makikita natin doon through doon sa isolation at sa pag-encounter niya sa Panginoon, doon niya nakita yung fact na tatahakin niya na siya pala ang gagamitin ng Panginoon, no, ni Lord Jesus para no, mailabas ang buong Israelita sa pagkakaalipin. Nandyan ba kayo? Amen. Pangalawa, isa sa mga makikita natin diyan, no, na halimbawa din siguro kung sa New Testament ay si Saulo, no? Si Saulo na tinatawag nilang Pablo. Amen. So makikita natin diyan, no, kung ano yung buhay niya, no? Ang sabi nung kung titingnan natin, pag-aaralan natin, no, yung background ni Pablo, siya ay may kakayahan. Kumbaga meron siyang power, may impluwensya siyang tao. At ang sabi ng Bible, no, talagang yung hinahunting niya ay yung mga mananampalataya, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. At dumating yung pagkakataon nung siya ay talagang tinawag ng Panginoon, ilang araw siyang nabulag. Ang sabi ng Bible, 3 days na siya ay nabulag. At yun din ang pamamaraan ng Panginoon upang ma-encounter niya si Lord. Amen. At nung ma-encounter niya si Lord, makikita natin dyan, ang daming mga person na naugnay sa Kanya para lang ma-fulfill yung pagkatawag ng Diyos sa Kanya. Amen. And pag sinabing encounter, no, dito na pumapasok yung revival na pumapasok sa mga buhay natin, no, talagang pag nakaranas ka sa Panginoon, no, talagang nababago yung bawat isa sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, yan ba talaga ay nababago? O nabago ba yan? Amen? Amen, totoo yan. No? Kaya nga dito sa church, no, merong mga proseso na ginagawa dito sa church, no, na hindi, alam nyo yan, no, yung tinatawag nating Kingdom Righteousness Encounter. Lahat ng mga nakaranas, o gusto pang makaranas, no, sino yung mga dinadala natin dyan? Yung mga bago, ba? Yung mga bago na gustong ma-encounter si Lord at gustong pumasok sa ministry. Amen? At naniniwala ako bawat isa sa atin, no, ay nakaranas na at nakaranas pa through that encounter. Amen. Ang sabi dito, one of the keys to experience the true revival is to seeking God's first. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Ang sabi dito, no, ang isang susi, no, para ma-experience, para maranasan ang totoong revival o totoong encounter, ang sabi dito ay kailangan talagang masik natin muna ang Panginoon. Sabi dito, bakit? Because, sabi dito, bakit? Ang sabi dito, dahil kung titingnan natin sa mundong ginagalawan natin, sa left or right, o saan mang sulok ng mundong ginagalawan natin, ang sabi dito ay nababalot ito ng takot, nababalot ng fear, no? Ang lahat, no, ng nasa paligid natin. At ito ang sabi dito ay hindi natin kontrolado. Amen? Kaya nga dito, ang sabi dito na ang bawat isa sa atin ay hindi nakaranas sa Panginoon, ewan ko lang kung nandito tayo. No? Ewan ko lang kung nakarating tayo ng 14, no? No, na anniversary na niya, di ko alam, no, kung makakarating, mararanasan natin pa yung 14 na taon ng katapatan ng Diyos, no, sa iglesyang ito. At naniniwala ako, kaya nakarating tayo ng 14 na taon because we encounter God personal sa mga buhay natin. Amen ba? Amen po ba? And nasabi dito, we're seeing violence and division. Sabi ko kanina, hindi natin kontrolado yung sa paligid natin. Ang alam ko lang, si Lord lang ang may control ng lahat ng bagay. Amen? Kaya nga,
kung titingnan natin, we're seeing violence and division, and it's hard to know, no? Hindi natin alam kung paano natin sisimulan, paano natin aayusin, no? Yung mga bagay-bagay na nasisira, no? Ang sabi doon, we want to make a difference. Kailangan, sabi dito, minsan iniisip natin na parang tinatanong natin ng ating mga sarili na, gusto kong makita, no, yung pagkakaiba. Gusto kong makita yung pagbabago, no, sa mundong ginagalawan natin. Ang sabi dito, hindi natin alam kung paano. Sabi dito, the answer is simple. We need to seek after God. Amen. Sa anumang aspeto ng ating paglilingkod, ng ating mga buhay, ang sabi dito, unang-una na dapat maranasan ng bawat isa sa atin ay ang unahin, isik ang Panginoon araw-araw sa mga buhay natin. Alam niyo yun, kapag meron kang encounter, yung encounter kasi sa Panginoon, hindi lang isang beses. Yung encounter sa Panginoon, kailangan sabihin mo sa katabi mo araw-araw. Amen. Hindi sa araw ng linggo, hindi sa araw ng youth service, hindi sa araw ng anniversary, hindi sa araw ng RRF. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Amen. Araw-araw. At yun yung pamamaraan ng Panginoon to encounter God. At makikita natin doon na mas lalo natin siyang nakikilala sa mga buhay natin. Kaya nga ang dahilan, kaya tayo ngayon ay nandito, kaya tayo ay nag-celebrate ng 14th year anniversary because naniniwala ako, we encounter God powerfully. Na-encounter natin si Lord powerfully. Sabi natin, powerfully. Amen. Kaya hanggang ngayon, nandito tayo. Amen. At sobrang blessed tayo kasi yung target natin, no, talagang nasa 150 to 200. Praise God, no? Naabot naman ang total ng ating mga nasa 207. Amen. Glory to God. At yun yung fact, no? At kapag si Lord, sabi ko nga, kapag si Lord ang nagplano, pag si Lord, no, talagang ang sinundan natin, mapupulfill ang lahat. Amen ba? Amen. At sobrang nakaka-bless dahil, no, yun yung anniversary ng siguro na isa sa mga powerful na anniversary na encounter ko. Because, no, alam mo yon na, pero nag-away ako. Di ba? Ano sabi ng speaker natin? Ang ulan ay? Di ba? So nakita naman natin dyan, no? Umuwi tayo na talagang bit-bit, dala-dala, no? Yung word, no? Yung salita ng Panginoon. Why? Because we encounter God. Amen. At nakita ko doon sa mga siguro kung kayo ay admin, makikita niyo yan araw-araw. Talagang yan si Alaysa, ewan ko kung hindi niya ako napapansin, talagang pinapatugtog ko. Nakaabang ako doon sa mga i-upload, no? Bakit? Kasi may galak sa puso ko. Amen. Kasi, di ba, yung isang way, no? Kapag talaga na-encounter ka, you are excited. Alam mo yun, na kahit sa maliliit na bagay, ina-appreciate mo yung ginagawa ng Panginoon. Amen. And ang sabi dito, the Bible tell us to seek after God with all our hearts. Amen. Ang turo ng Biblia sa atin, na kailangan daw, ano sabi dito, ay kailangan daw natin isik, no? Ang Panginoon, ng buong puso, ang sabi dito, it's a call to action. Sabi natin, it's a call to action. Amen. Ito ay isang tawag, no, ng may paggawa, no, para sabi dito na maisik natin si Lord Jesus ng buong puso, no, sa ating mga buhay. And it's reminder that we cannot do it alone. Hindi natin magagawa, no, ng tayo lang, maliban na i-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Amen? Sabi dito, we need the help from God. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Sabihin mo, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan ko yung tulong mo. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ko ang tulong mo, kanan at kaliwa. No? Amen? Amen? Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Salamat kasi nandyan ka. Hindi ko, malahot siya. Amen? Amen? Sabi dito, no? Hindi natin magagawa ang lahat. Amen? Kailangan natin yung kanan at kaliwa natin. Una-una, kailangan natin si Lord. Kailangan natin yung mga tao sa paligid natin na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Amen po ba? And sabi dito, we need the help from God and the only way to get it is to seek Him. Alam niyo ba, ang sekreto, kaya ikaw ay laging excited, kaya ikaw ay laging nagpapagamit sa Panginoon because
alam mo yon, na-encounter mo si Lord araw-araw sa buhay mo. Alam mo bakit? Kasi patunay sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, sa kabila ng mga pangangailangan natin, sa kabila ng mga sitwasyon natin, pero nagpapatuloy pa rin tayo nagpapagamit sa Panginoon. Why? Because of that encounter, no, na naranasan natin sa Panginoon. Amen? Sabi dito, biblical strategies for revival. Meron tayong tatlo dito. Sabi dito, the Bible provides 3 specific strategies for seeking after God. Sabi dito, each strategy has its own unique purpose and they all work together to create a recipe for revival. The 3 strategies are, number 1, seek God's first, Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Seeking God's first means making Him our prayer and His word. Kumbaga, siya yung magiging priority natin sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating mga pananalangin, yung ating personal devotion sa Panginoon. It means learning more about Him and allowing Him to shape our lives. Amen? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananalangin, naniniwala ako na every time we pray, naririnig natin ang tinig ng Panginoon. Amen. Yung ating speaker, malinaw na sinabi niya, sabi niya doon, kailangan naririnig natin ang tinig ng Diyos. Amen. At ang sabi dito, kapag daw tayo ang nagbigay, inuna natin ng Panginoon, sabi dito, ito ay nagtuturo, no? Ang sabi dito, para ma-shape, no, yung character natin, ma-shape yung patience natin, ma-shape yung mga bagay-bagay na araw-araw pang binabago ng Panginoon. Amen. And naniniwala ako through the Word of God and through our encounter to God sa pamamagitan ng ating panalangin, maraming mga rema words na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. When we prioritize seeking God's kingdom and His righteousness, ang sabi dito, we will experience the true fulfillment and joy. Amen. Alam mo yun, yung you are not okay. May pinagdadaanan, may problema sa bahay, may problema si nanay, may problema yung kapatid. Pero alam mo yon, dahil inuna mo yung katuwiran at yung kaharian ng Panginoon. Ang sabi dito, no, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, na-experience mo yung fulfillment, no? Napupulfill, no? Yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ang sa atang maganda dito, habang napupulfill yung plano ng Diyos sa iyo, nandoon yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Amen? At alam mo yon, no, talagang yung joy ng Panginoon, kakaiba. Amen? At yung joy na ibinibigay ng Panginoon ay hindi temporary. Ang joy na ibinibigay ng Panginoon sa atin is forever and everlasting. Amen? Forever and everlasting, no? Yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Amen? We will find the purpose and meaning in our lives and will be able to make positive impact in the world around us. Sabihin mo sa katabi mo, meron akong impact. Yan. Sa mga kaklase ko, sa mga magulang ko. Amen? Sa mundong ginagalawan natin. Amen po ba? Amen? Nakukuha ba natin? We will find the purpose. Makikita natin, no, yung kahulugan ng layunin ng Diyos sa mga buhay. Nakita niyo na ba? Nakita niyo na ba yung purpose ng Lord sa inyo? Ay, parang si Mami silang. Amen? Sabi dito, kailangan tayo mismo. Kung na-encounter natin si Lord, so kailangan tayo mismo alam na natin, nakita na natin yung purpose ni Lord. Amen ba? Sabi dito, our lives will be reflection of God's love and grace. Amen. Ang ating mga buhay, ang sabi dito, ay naglalarawan, no, ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang biyaya. And we will be a light in the darkness. Amen. Dahil yung pagmamahal ng Diyos at yung biyaya ng Diyos ay nasa sayo, na-encounter mo yung biyaya, no, at pag-ibig ng Diyos. So, automatic, you will be light in the darkness. Amen. Sabi dito, we will look at the lives of Adam, no? Adam, Enoch, David, Elijah, Mary, and Jesus.
these characters were chosen not just they spent time with God, but also because they represent different aspects of what it means to have close relationship with Him. Through their stories, we will learn about the importance of faith, obedience, repentance, and surrender their life. Amen. Itong mga Bible character na to, no, yung mga istorya nila, kung titingnan natin dyan, sabi dito, no, merong mga roles na ginampanan, may mga story. No? Sino po yung nakakaalam kay Adam, even kay Enoch? No? Ang sabi dito, roles that represent of their characters in their true story. Amen? Habang tayo ay nandito, habang tayo ay nag-aaral, habang tayo ay nagtatrabaho, habang ikaw ay anak ng nanay mo, habang ikaw ay kapatid ng kapatid mo, habang ikaw ay magulang ng mga anak mo. Sabi dito, naniniwala ba kayo na may istorya yung mga buhay natin? At yan ay nagre-represent, ang sabi dito, through our characters. And through that characters, we have different kinds of stories. Amen? Marami yung tanggap. May story, hindi lang si Enoch, hindi lang si Adam. Amen? Ang may magandang istorya nung na-encounter nila si Lord, even us, even you, even me, even us na nandito ngayon. Amen? At sinisigurado ko yung story ng buhay natin nung na-encounter natin ang Panginoon ay maganda. Amen? Yung katabi mo? Amen? Amen? And sabi dito, roles that represent of their characters in their true stories. Number 1, anina muna natin, si Enoch. Si Enoch, dahil siya ay tinawag na heroes of faith. No? Hall of faith and heroes of faith. Why? Because alam nyo ba na siya ay kinuha ng Panginoon na hindi siya namatay? Sino kaya nag-desire yun? No, napakabahalad niya. Why? Because sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at sa pamamagitan ng kanyang paglakad sa harapan ng Panginoon. Amen? Si Enoch, no, isa siya sa patunay, no, doon sa pananampalataya niya sa Panginoon na hindi nakaranas ng kamatayan, pero siya ay kinuha, dinagit ni Lord. No? And ipinapakita dito, no, ang sabi dito, that Enoch was not simply a man who walked by faith. He was in a particular a man who walked with God. Amen. At ito yung naniniwala, papasok dito yung encounter. At na-revive yung buhay niya because of that faith, because of that, no, dun sa paglakad niya sa Diyos, no, nang may pananampalataya, nang may belief, amen, sa kanyang buhay. Ang sabi dito, pangalawa, si Adam. Adam is represents, no, siya ay nagrepresent, no, dito sa mankind and humanity. Pag sinabing humanity, ito ay nagrepresent sa sangkatauhan sa mundong ginagalawan natin. And ang sabi dito, why Adam is here, sabi dito, na siya ay nagre-represent in humanity or mankind. Humanity is a race on account of its possession of generative potential as male and female. Humanity is multitude at realize these potentials and fills the earth. No, ang sabi dito, makikita na natin si Adam ay nag-represent sa mankind at sa humanity. And ang sabi dito, through his life, through the life of Adam, ito ay talagang ipinakita, no, ang sabi dito, na sa pamamagitan niya, no, ang lahat, di ba, ang sabi dito, ang humanity ng sangkatauhan sa pamamagitan niya ay dumami yung man and female because of him. Nakukuha po ba natin? Amen. At makikita natin dyan, no, bagamat, no, nung una pa, makikita natin dyan in Genesis 1:26, in Genesis chapter 2, makikita natin dyan na kung papaano, no, talagang, no, yung pagkalikha niya, no, kaya nga ang sabi ng Bible, no, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, napaka-special ng tao. Why? Because bago pa niya inilagay ang tao doon sa kanyang purpose, ang lahat ng pangangailangan ng tao ay pinrovide na ni Lord.
Bago pa niya inilagay si Adam at Eve doon sa Garden of Eden, lahat ng need ng tao ay ipinagkaloob. Kumbaga, pinrovide ni Lord. Makikita natin dyan yung provision at pabor ng Diyos. No, doon kay Adam. Now, ngayon tayo, no, sa ating henerasyon, tayo din naman ngayon ang nagre-represent kay Christ. Kung paanong ipinamalas ng Diyos kay Abraham, kay Adam, no? Yung mga bagay-bagay na pagpapala at favor at provision, no, sa atin ngayon na nandito, na anak ng sino mga anak ng Diyos ngayon na nandito, no, ang sabi dito ay ipinaparanas din naman ng Lord. Why? Ang sabi ng Bible, we are the ambassadors of Christ. Amen? In this generation. Number 3, David. David represent to kill, destroy Goliath. Amen? Si David, no, pag naisip natin si David, ang pumapasok lahat, ang pumapasok sa isipan natin, yan yung lumaban kay Goliath. Amen? Amen ba? And sabi dito, a boy who declared the power of his faith in battlefield. Amen? Sa musmos na batang si David. Amen? Grabe yung kanyang pananampalataya. Amen? Siya ay lumaban, no, doon sa battlefield sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, at sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, grabe yung kanyang deklarasyon. Bago siya lumaban kay Goliath. Nandiyan ba kayo? Mary, woman chosen by God to carry the Lord Jesus Christ for the salvation of the world. Nakikita nyo ba yung kanilang mga nire-represent? Pag sinabing nire-represent, sila ay pinili para maisakatuparan ang layunin at purpose ng Panginoon, no, sa buhay ng bawat isa. Elijah, a faithful prophet in its time to adversity. A prophet was full of boldness and courage to say the truth about God. Amen. Amen. Si Elijah po, talagang grabe din po, no, yung kanyang talagang stand sa harapan ng Panginoon. At ang sabi dito, grabe yung tapang niya, no, doon sa kanyang sinasabi about sa katotohanan na patungkol sa Diyos. And the last is Jesus. Jesus who was crucified on the cross to pay the price. And through Him, we enjoy the life that God intended for us. Kaya nga tayo ngayon na-enjoy yung buhay na ganap at buhay na kasiya-siya. Bakit? Kasi merong tumubos sa ating pagkakasanla. Merong nagbayad. Merong nagbuwis ng buhay para sa atin. No, sino yon? Ang ating Panginoong Hesus nung napako siya doon sa krus ng Kalbaryo. Nandyan ba kayo? Number 2. Seek God with our whole heart. Sabi dito, Jeremiah chapter 29:13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi dito, we should open our hearts and give our full devotion. It means turning to Him in times of need and trusting Him with our lives. Ano ibig sabihin nito? Sabi dito, pag sinabing ipagkaloob o ibigay, no, ang ating buong pagkatao o ang ating buong puso sa Panginoon, ang sabi dito, ibig sabihin our full devotion, no, sabi dito, and full trust. Yung talagang totoong pagtitiwala, hindi lang sa salita. Amen. Full trust, full devotion, ang sabi dito, especially in times of persecution, in times of discouragement, in times of problem, in times of sickness. Amen. Yun yung sinasabing ipagkatiwala ng buong puso sa Panginoon ang lahat-lahat. Kung talagang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ang sabi dito, God will always fulfill His promise because of His perfect character and His perfect faithfulness. Amen? Amen ba? Perfecto si Lord. Amen? Yung kanyang mga pangako, yung kanyang sinabi, no, from the beginning until now, ay tinutupad ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dito, ano sabi niya? We need to give our full devotion. We need to give, sabi dito, our full trust sa Panginoon. Amen? Especially
in times of need, in times, katulad nung sinabi ko kanina, in times of problem, in times sa mga bagay-bagay na akala natin napakahirap, in times doon sa sitwasyon na akala mo na wala ka ng hope, wala ka ng pag-asa, sabihin mo sa katabi mo, isip mo lang yun. Amen? Because ang sabi dito, God will always make a way sa pamamagitan ng kanyang pangako. Sabi dito, because of His perfect character and His perfect faithfulness. Amen ba? Nandyan ba kayo? Nandyan po ba tayo? Amen. Number 3. Sabi dito, seek God with a pure heart. Basahin natin sa Hebrews chapter 12:14. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hindi, sabi nga ng salita ng Panginoon, hindi siya nagbabago. No? Mula noon hanggang ngayon, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. In Hebrews chapter 12:14. Sige, kung meron kayong mga Bible, 12:14. Ang sabi dito, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sabi dito, if we believe that seeking God wholeheartedly means that we are learning to give Him our full attention. Amen. Ang sabi dito, kung ipinagkakatiwala daw natin o ibinibigay ang ating mga puso, no? Sabi dito, pag sinabing pure heart, malinis na puso. Pag sinabing pure heart, kailangan alakang dala-dala. Wala kang, ang tawag doon, wala kang sama ng loob. Kailangan, sabi dito, matutuhan natin na magpatawad. Amen. Normal ang nagagalit. Tingnan mo katabi mo kung yan ba ay nagagalit. Normal ang nagagalit. Amen. Normal ang nagagalit. Normal ang malungkot. Normal ang masaya. Ano pa? Normal ang umiiyak. Why? Because, atsuta pa Kenny. We have an emotion. Mabiyak ka pa. Diba? Yan nung yan mo na buring aranasan yun. Simple. Amen. Habang mabiyata mo, normal ay experience mo yan. Amen. But ang tinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nung sabi dito, yung puso natin ay kailangan nating maging ingatan sa harapan ng Panginoon. Why? Sabi dito, because rest in His presence and walk hand in hand with Him as your Lord and Savior. Yun palang alam mo sa sarili mo na ligtas ka, no matter what, darating man ng Panginoon, or bibigyan ka pa niya ng long life, na habang nandito ka, no, ang pangako ng Panginoon, He will satisfy, He will fulfill His promise to you. Yung mga pangako niya, yung pangako niya sa iyo ay ipupulfill ng Panginoon. Doon pa lang, no, masasabi na natin, no, Lord, thank you. No, mararanasan na natin yung talagang totoo, no, na ipinapakita at ipinamamalas ng Panginoon. Why? Because yun yung laman ng puso natin. Kaya nga, ang mensahe ng kaharian, bawal ang hindi nagpapatawad. Alam nyo ba, kapag ang isang tao ay hindi nagpapatawad, ang daming sakit na pwedeng pumasok sa kanyang katawan. Why? Lagi, tuturo ka. Lalo lang magkasalubong din kile mo. Siyempre, di ba, hindi ka nagpapatawad. Lagi kang galit. At alam nyo ba, ang sabi ng mga doktor, kapag daw, no, ganun yung nagiging attitude natin, yung mga cells natin, may good and bad cells kasi. No, yung mga good cells natin, kapag talagang, lalo na nung yan ka magpatawad, nako, hallelujah. Kinakain, totoo yung sinasabi, kinakain ng bad cells yun. Kaya hindi mo namamalayan, no, talagang ang daming sakit. Magka-high blood na ka. Bakit? Kasi patsiyakakit mimimua ko. Tama? Pag nakikita mo siya,
Nitatas ka presyon. Amen? Eto pa, iniisip mo siya. Alam niyo ba sa sobrang pag-iisip, may sakit yan. Saan? Sa sikmura. Pag yung sikmura mo ay masakit at lumalayan, doon ka nagkakaroon ng bad breath. Totoo yan, sakit yun. Why? Nagsimula lang yan sa pag-iisip. Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? Kaya nga ang turo sa atin dito, we need bantayan. Sabihin natin, hawakan natin yung puso natin. Sige, sabihin mo. Bantayan natin ang puso natin. Papawiran, mitatasim BPU. Amen? Guard your heart always. No? Kailangan maging pure yan sa harapan ng Panginoon. Kapag alam mo na meron kang nakasamaan ng loob, hayaan mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ka pa stress. Amen? Ka pa stress. At kapag na-stress ka kasi, papasok na yung anxiety dyan. Masyado na kang sensitive. Nakakamayan. Mag-attempt ka rin. Diba? Amen? Amen ba? Sabi dito, if we believe that seeking God wholeheartedly means that we are learning to give Him our full attention. Amen. Rest in His presence and walk hand in hand with Him as your Lord and Savior. Now, how do I seek God with a pure heart? Sabi dito, paano daw natin isi-seek ang Panginoon nang may malinis na puso? Ang sabi dito, number 1, letter A, read your Bible. God speaks through His written word to those whose hearts are longing for Him. Wow, thank you, Lord. Amen. Alam mo yon, no? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, yung longingness mo, no? Doon sa mga expectation mo, sa mga tao sa paligid mo, alam mo yan, sa pamamagitan, no? Yung pagkasulat ng salita ng Panginoon, alam mo yan, nabubuhay. Nabubuhay yung pangarap mo na akala natin na wala nang hope, no? Amen ba? And sabi dito, no, etong maganda, habang ikaw ay nagme-meditate ng salita ng Diyos at merong emptiness, no, ang sabi dito, longingness sa buhay mo, ang tawag doon, parang pinufull ng Panginoon yung longingness na yan. Yung emptiness na yan, merong something inilalagay ang Panginoon para mas lalo tayong maging matapang, no, para harapin ang bukas. Amen? Amen po. Sabi dito, ano pa? Sing songs of praise and worship. Amen? Ginagawa natin ba yan? Every time that pagising natin sa umaga, no? No? Sing songs of praise and worship. The Bible occupies the praises of His people. Makikita natin yan in Psalms chapter 22, verse 3. Ano pa? Pray seriously. Manalangin tayo ng may kaseryosohan. You must be willing to give your life. Sabi dito, for it. Seeking God with a pure heart is a life-transforming process and a journey into discovering the true personality of God. Wow, hallelujah. Amen. Seeking God, ang sabi dito, no? Ang paghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso, ang sabi niya dito ay nagtatransform yung buhay natin sa pamamagitan ng mga proseso o yung journey, yung araw-araw natin ginagawa, eto pa, at madidiscover natin yung totoong personality ng Diyos na sumasa atin. Amen. Sabi dito, that will be the moment that you can experience the revival that we need as a believer in Christ. Amen. Sa pamamagitan na sinabi natin, how do I seek God with a pure heart? Sa pamamagitan nito, then, sabi dito, after that, we will experience the revival that we need as a believers. Kailangan natin yan, araw-araw ma-encounter si Lord. At sa encounter kasi, pag si Lord, sabi dito, na-encounter mo si Lord, talagang nababago yung buhay natin. Hindi lang yung buhay natin, even yung pag-iisip natin. Amen? Nababago, sabi nga ni Pastora Jean, di ba? Matutuhan ninyo, no? Na araw-araw na ginagawa natin nang magdeklara ng mga positibong bagay. Kung alam natin na yung dinideklara natin ay hindi nagiging buhay o hindi buhay, huwag mo nang deklarahan. Because ang sabi ng Bible, buhay at kamatayan
ay nakasalalay sa bawat pagdeklara natin at sa bawat pagbigkas natin. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingat-ingat. Amen? Ingatan natin. Diba? Sabi ni Lord, ay sabi ni Pastora Jim, no, mula sa araw na to, anong sabi niya? No? Sanayan natin. Simulan mo nang magbigkas ng tama. Amen. Magdeklara ng mga positibong bagay, no, na magiging hamon o magiging way para doon sa buhay natin na masagana. Sino dito yung gustong yung buhay niya ay masagana? Sino? Parang ako lang. Amen. In Galatians chapter 2 verse 20. Sige. Sa Galatia. Tingnan natin. Galatians chapter 2. 2:20. Sabi dito, thank you, Lord. At kung ako'y may buhay na hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig ng anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Amen po ba? Amen. At makikita natin dyan, no, kung gaano, sabi dito, na habang tayo, sabi dito, habang nandito tayo sa daigdig, anong sinabi niya dito? Kailangan pa rin natin ibigin, ang sabi dito, yung nagbigay ng buhay para sa atin. Amen. Sino yung nagbigay ng buhay para sa atin? Amen. Siyempre, imakwal. Balong naman po mayo. Pero ang usapan po dito, spiritual. Amen. Amen. At naniniwala ako, di ba? Yung nanay nyo, meron kayong biological mother. Meron kayong biological. Kung saan kayo nanggaling. Amen. At meron din naman tayo, nung naborn again tayo, di ba? Naipanganak tayong muli. Saan? Sa spiritual. So, sabi dito, kung minahal natin yung ating biological parents, our mother and father, sabi dito, now, sabi dito, yung nagbigay din ng buhay para sa atin, nung nasa daigdig pa tayo, ang tinutukoy po dito ay ang spiritual nung tayo ay maborn again. No? Ibig sabihin, kailangan pa rin natin na habang tayo ay nandito, sabi dito, no, kailangan pa rin natin mahalin yung nagbigay ng buhay para sa atin. Amen? Yung buhay ba natin ngayon, maganda ba? Yung buhay mo ba ngayon na enjoy mo? Sino dito yung nag-enjoy sa buhay na ibinigay ng Panginoon? No, parang si ano lang, si Amen. No, ulitin ko, sino yung yung parang yung buhay niya ngayon na fulfill o talagang na-kumpleto dahil sa Panginoon. Amen. No, at naniniwala ako, no, na hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos si Lord sa bawat isa sa atin. Amen. So, conclusion. Tapos na tayo, no? Sabi dito, the best way to seek God is through prayer. Praying for revival is a powerful way to seek Him. And it can make a wide difference in our lives and in the lives of those people around us. When we pray for revival, we are asking Him, sabi dito, to have an healing and restoration. And we are asking Him to work in our hearts. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah to the King. Glorify Thy name, O Jesus. We worship Your name. We bless Your name, Mama. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for Your presence, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sige, pasalamatan natin si Lord sa gabing ito. Thank you, Lord Jesus. We worship Your name. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. We thank you, Lord, for Your word. We thank you, Lord, for the wisdom, for the understanding, Panginoon, sa iyong mga salita sa gabing ito. Seeking God is the way of revival. It means, oh God, we need to encounter, Lord God, with You every day, every moment, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon. Lord, ay patuloy na maranasan ka namin, Lord God. At sa aming pinag-aralan sa gabing ito, Panginoon, Lord, dinideklarahan namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, Lord, na pangunahan ka
unahin ka sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, patuloy namin, Lord God, masumpungan, Panginoon, Lord, ang iyong katuwiran at ang iyong kaharian, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, Lord, masumpungan, Panginoon, Lord, ang iyong presensya, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga puso, Lord God. Ipinagkakatiwala namin, Panginoon, ang aming buong pagkatao, ang aming buong puso, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. And even, Lord God, Lord, patuloy namin dinideklara, Panginoon, Lord, na habang kami naririto, habang kami naglilingkod, habang merong mga pinagdadaanan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, dinideklarahan po namin, Panginoon, Lord, bantayan ang aming mga puso, Panginoon, Lord, samahan mo, Panginoon, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, Lord, sa oras na to. We declare and decree right now, God, patuloy, Panginoon, Lord, mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming manonood, anuman ang kalalagayan, anuman, Panginoon, ang mga pagsubok, anuman ang pangangailangan, Panginoon, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, sinabi mo, Lord God, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, kami kumatok at kami pagbubuksan, kami humanap at kami makakasumpong, Panginoon. Lord, sa oras na to, salamat sa iyong mga pangako, Panginoon, dinideklarahan po namin, Lord God, in the kingdom of God, not in words, but in power, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, Lord, ang iyong mga hanghel, araw-araw ay kasama namin because your presence, Lord God, ay patuloy, Panginoon, Lord, ay kumikilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Ama. Lord, sa oras na to, salamat, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, sa aming journey, O God, habang kami nandito, Panginoon, Lord, sa aming mundong ginagalawan, dinideklarahan po namin, Lord God, ang pagsama mo. Dinideklarahan po namin, Panginoon, Lord, ang patuloy, Panginoon, na pagkilos mo sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na to, Ama, Lord, patuloy namin ipinagkakatiwala. Lord, sa aming paglisang sa lugar na to, dinideklara po namin, Lord God, Lord, we are protected by the name of Jesus, by the blood of Jesus, Lord God. Lord, we thank you, Lord, for the love. We thank you, Lord, for the joy. We thank you, Lord, for the favor, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for the blessing, Lord God, in the name of Jesus, Ama. Maraming salamat, Ama, Lord. Patuloy, Lord God, selyuhan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong dugo, Ama. Maraming salamat, Ama. Lord, we give you all the glory, all the honor and praises, O God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah.